Dominant Protector. Credit to the author. 181 hanggang 70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit nilinaw ni Cheryl na ang kahon ng data ng network ay nasa pagitan ng una at ikalawang palapag. Hindi basta-basta makaakyat si Terence kahit na hindi siya kayang pigilan at hindi siya pipigilan ng general. Hindi rin si Terence ang stalking at peeping type. Mas gugustuhin niyang hindi umakyat kung kailangan niyang gawin ito sa pamamagitan ng hindi awtorisadong pamamaraan. Mas gugustuhin niyang gawin ito sa tamang paraan. Umakyat siya sa mga hagdan at natagpuan ang kahon ng data ng network na natatakpan ng wallpaper, medyo nakatago ng hindi alam. Hindi gaanong alam ni Terence ang tungkol sa mga teknikal na bagay sa network, ngunit ang mga label sa loob ay napakalinaw at prangka, maliwanag na tumutugon sa mga pangangailangan ng mas mayayamang tao na hindi gaanong exposure sa mga teknikal na bagay na tulad nito. Kailangan lang sundin ni Terence ang instructions manual at tuko Josephine ang switch para sa linya ng kanyang kwarto. Gaya ng inaasahan, hindi aktibo ang koneksyon sa kanyang silid. Binuksan niya ito, naiwan ang linya sa telepono sa kanyang silid na nakadiskonekta. May sarili siyang telepono, kung tutuusin. Nang magawa iyon, isinara niya ang kahon at bumaba, kung saan sinalubong siya ng tingin ni Cheryl. Mabilis na bumaba si Terence, at walang bagay sa gawin ng general. Ibinalik ni Cheryl ang atensyon sa TV matapos matukoy na si Terence ay hindi nakagawa ng anumang bagay na hindi niya dapat gawin. Ang kanyang mga mata ay tuwang-tuwang nakadikit kay Yasi sa ikot-ikot na katawan ni Selena. Walang interes, bumalik si Terence sa kanyang silid at nagsimulang gamitin ang computer ni Yasi. Ito ay isang lumang tatak na may magandang panlabas na hitsura, kahit na isang pambabae. Ang monitor at CPU ay lahat ay may pambabae na pag-customize dito, kasama ang mga decoration sa keyboard at mouse, isang bagay na kadalasang ginagawa ng mga babae. Si Terence, gayunpaman, ay walang pakialam sa bagay na iyon. Ang pagkakaroon lamang ng computer na magagamit ay sapat na para sa kanya. Binuksan niya ang computer at nakapasok sa system nang wala sa oras. Malinis ang desktop ni Yasi, walang maraming software na naka-install, isave para sa QQ, pagmemensahe, at mga video player, kasama ng iba pang karaniwang mga application. Binuksan ni Terence ang D-drive para maghanap ng dalawang folder, isa para sa mga video at ang isa ay para sa mga larawan. Hindi na kailangang sabihin, sumiklab ang pananabik ni Terence nang makita ang mga folder. Maaaring na i-record ni Yasi ang kanyang sarili na gumagawa ng isang matinding bagay nang mag-isa siya sa bahay. Nilinggan niya ang kanyang doorknob, nanginginig lang ang pag-click sa folder ng videos, matapos makitang nakalock ito. Noon pa man ay mas nakakasama ni Terence si Yasi. Siya ang kaibig-ibig na uri ng babae, kung tutuusin. Siya ay kumilos tulad ng isang happy-go-lucky idiot, ngunit sa katunayan ay medyo matalino. Siya ay may isang madaling pakisamahan, madaling lapitan, kabaligtaran sa mapagmataas na personalidad ni Cheryl. Siya talaga ang tulay na nagdudugtong kay Terence kay Cheryl, at natural lang na nagkagusto ito sa kanya. Ang pag-iisip pa lang sa naninigarilyo figure ni Yasi ay sapat na upang masimulan ni Terence ang paglunok ng kanyang laway. Hey, Missy Colton. Malapit na akong magbanta ng sekreto mo. Sa mapanlin lang na mga mata, naklik ni Terence ang folder para lang matamaan ng instant disappointment. Lahat sila ay mga concert at music video ni Selena. Walang anumang mga pag-record. Nag-click si Terence sa dalawa sa kanila. Ang bituin ay maganda, ngunit hindi interesado si Terence na ibigay ang kanyang oras at pagsisikap sa isang modelo sa ibang mundo. Mas gugustuhin niyang gumawa ng isang bagay na malaki, tulad ng panunukso kay Josephine, halimbawa. O kaya ay makipag-eye contact kay Yasi. Ang pakikipag-away kay Amara sa salita ay maganda rin. Kahit ang titigan ng Miss ay nakakapagpasigla rin. Haha. Para kay Terence, ang lahat ng iyon ay mas mahusay kaysa sa pagtingin sa isang superstar sa screen. Ito ay mga totoong tao sa buhay niya, kung tutuusin. Isinara ni Terence ang folder ng video bago ibinaling ang kanyang atensyon sa folder ng larawan. Inilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanyang huling pagkakataon. Si Terence ay hindi gaanong nagnanais na kasama ang unang folder, gayunpaman malamang, ang pangalawang folder na ito ay mayroong maraming koleksyon ng mga larawan ni Selena doon.
Pinindot niya ito ng may kalmadong pag-iisip, ngunit dilat na dilat ang mga mata ni Terence nang makita kung ano ang nasa loob. Mayroong 2 folder sa loob ng folder ng mga larawan. Selena, at aking album. Isang shot ng revitalization ang umakyat sa gulugad ni Terence, natural na binabaliwala ng kanyang mga matang folder na Selena, at dumiretso sa personal album ni Yasi. Lahat sila ay mga japping na file, maliwanag na kuha gamit ang isang camera o telepono. Si Terence ay hindi maaaring maging mas excited kaysa sa kasalukuyan habang siya ay nag-double-click sa isa sa mga ito, ang kanyang tibok ng puso ay tumataas habang ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang segundo lang ang pag-load ng larawan, ngunit ang mga mata ni Terence ay nagningas sa screen kung tutuusin, siya ay isa pa ring regular na teenager sa puso. Makatuwiran lang na maging natural siyang pervert. Naload ang larawan, ngunit hindi ito ang uri ng larawang may estilong selfie na inaasahan ni Terence. Isa lang itong regular na larawan, kasama si Yasi na nakaupo sa sofa na mukhang tamad at eleganteng, maganda gaya ng dati. Ang petsa sa larawan ay nagsasaad na ito ay kinunan 3 taon na ang nakakaraan. Si Yasi ay malamang na isang bagong baitang ng ika-10 baitang noon. Pinagmasdan ni Terence ang mga larawan naroon si Cheryl, ni Yasi, at silang dalawa, kasama ang ilang mga pajama pics na walang kakaiba. Mga pribadong larawan pa rin ang mga ito, ngunit ganap na naiiba sa uri ng mga selfie na naisip ni Terence. Gayunpaman, lubos silang nasiyahan ni Terence kung tutuusin, hindi masyadong angkop para sa kanya na titigan ng diretso ang 2 batang babae kapag kasama niya sila, kahit na mapapahiya siya sa paggawa nito. Ang pagtingin sa mga larawan ay ginawang mas maginhawa ang lahat, gayunpaman. Masasabi ni Terence kung gaano katibay ang pagkakaibigan mula sa mga petsa sa larawan ng dalawa ay lumaki at nagmature ng magkasama. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang napakahalagang bagay. Karamihan sa mga larawan ay ang 2 batang babae sa labas, tila ang dalawa ay palaging naglalakbay sa panahon ng bakasyon sa taglamig, ngunit si Terence ay nagtaka kung sino ang taong kumukuha ng mga larawan ay. Baka si Fredo. Nakangiting masama, inilarawan ni Terence ang eksena ni Fredo na humihingal at humihinga habang sinusundan niya ang 2 babae na may dalang kamera. Napagtanto din niya na ang isang bahagi ng mga tungkulin ni Fredo ay nailipat sa kanya si Terence na ang tagasunod ngayon, at tumigil siya sa pagngiti. Siya na siguro ang susunod sa 2 na may dalang kamera sa susunod. Nakaramdam ng lamig si Terence sa isiping tinatawanan niya si Fredo ilang segundo lang ang nakalipas. 182. Walang gaanong gagawin, binuksan ni Terence ang browser at nag-type ng Coldy sa search bar. Ang lahat ay maganda at wasto sa opisyal na balita, ngunit ang ilang mga forum ay humipo sa paksa ng mas madilim na bahagi ng Coldy. Hindi masyadong kapaki-pakinabang ang mga ito kay Terence, at nagbukas siya ng bagong page para maghanap tungkol sa Miracle Dr. Kang. Pinlano ni Terence ang pagsasaliksik dahil malapit na siyang maging malaki sa mundo ng medisina, ngunit ang katotohanan na ang doktor ay lolo ni Jacob ay nagkataon lamang. Ang mga lalaki ay hindi maaaring walang pera. Ang matanda ay hindi masyadong mapagbigay sa kanya, ngunit si Terence ay hindi kailanman nagreklamo tungkol doon ng labis, kahit na ang kanyang mga bayad ay 10 o $100 kada misyon. Maging ang mga pondong kasama sa misyon ay mas mataas kaysa sa gantimpala. Iba naman ang shifo niya. Palagi niyang ipinapadala ang mga reward sa misyon kay Old Linford pagkatapos kunin ang hiwa ng organisasyon mula sa kanila. Ngunit ang bastos na matatandang lalaki ay naggay lamang kay Terence ng kanyang hiwa sa daan-daang. Sanay na si Terence sa puntong iyon, ang tanging posibilidad ay ibinulsa ni Old Linford ang pera. Siya ay higit pa o hindi gaanong ama para kay Terence, gayunpaman, at si Terence ay nagpasya na hayaan na lang ito habang siya ay nagkunwaring hindi napapansin. Iyon ang lalaki ay nagpalaki sa kanya, pagkatapos ng lahat, at hindi siya ganoon kalala, na may damit na isusuot at pagkain na makakain. Ang hindi maintindihan ni Terence ay kung bakit namuhay si Old Linford na parang mahirap kahit na ibinulsa ang pera. Siya ba ang modernong Glenn Terrace o isang bagay? Ito ang lumabas sa Google Translate, walang ideya kung sino iyon. Nasa kanya na ngayon ang buwan ng sweldo ni Pablo, ngunit nagpasya si Terence na kailangan niya ng sariling pagkakakitaan. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa misyon na ito, pagkatapos ng lahat? Kailangan niyang magkaroon ng isang uri ng hakbang sa kaligtasan.
Siya ay umiibig sa kanyang kasalukuyang buhay, pagpunta at pag-uwi mula sa paaralan araw-araw. Sa paghusga mula sa mga komento sa online, ang tatak ng Miracle Dr. Kang ay medyo solid. Ang hindi ikinatuwa ng mga customer, gayunpaman, ay ang kakulangan ng maiinit na nagbebenta ng gamot na ibinebenta ng doktor. Ang demand ay napakalaki sa supply na nagpapatunay kung gaano kahimala ang gamot. Hindi alam ni Terence kung ano ang hitsura ng gininto ang gamot sa paglikha, ngunit kumpiyansa siya na ang recipe ni Old Linford ay hindi masyadong malayo sa kanya. Ang merkado ay malamang na mahati sa dalawa sakaling maisakatuparan niya ang kanyang plano. Walang gawin si Terence kinaumagahan, at wala siyang planong magmaneho papunta sa paaralan. Si Cheryl at Yasi ay humikab habang pababa ng hagdan, maliwanag na nagpupuyat para sa konsyerto kahapon. Si Terence naman ay hindi nakita ang appeal sa bida, mas maganda siya ng kaunti kay Cheryl at Yasi, pero dahil iyon sa mga epekto at makeup niya sa kanya. Si Cheryl at Yasi ay tiyak na nasa parehong antas sa kanya sa mga tuntunin ng natural na kagandahan, at nalaman ni Terence na ang pagtingin sa dalawang babaeng kasama niya ay mas mahusay kaysa sa pagtingin sa ilang superstar sa isang TV screen. Napakaganda ng concert na iyon kahapon. Magtataka kung kailan magkakaroon ng isa si Han sa Songshan. Sabi ni Yasi, fresh pa rin sa isip niya ang concert. Ang Songshan ay hindi isang kabisera ng lungsod, at hindi rin isang espesyal na ekonomiya. Malamang na hindi ito darating anumang oras sa lalong madaling panahon. Sabi ni Cheryl. Kailangan nating bumili ng CD ng konsyerto mamaya, gusto ko pa ring manood ng higit pa. Oo. Bibili tayo mamayang hapon, tingnan kung may ibinebenta silang CD malapit sa school. Tumango si Yasi bilang pagsang-ayon. Pero halos pirated ang mga malapit sa school. Kailangan nating pumunta sa bookstore para sa official. Terence, tawag ni Cheryl, humarap sa nananaginip na si Terence. Bumili ka sa amin ng 2011 concert CD ni Selena kung may oras ka ngayong hapon. Nagsimula ang unang bahagi noong isang buwan, kaya siguradong ibinebenta na nila ito ngayon. Okay. Tumango si Terence habang nakatingin sa dalawang tagahanga, walang pakialam na bumili ng CD para sa kanila, hindi naman ito malaking bagay. Ang bait mo talaga, Cheryl. Hindi na natin kailangang pumunta ng malayo ngayong may shield na tayo, bro. Umuungol lang si Yasi kung gaano kalayo ang bookstore nang ibigay ni Cheryl ang buong gawain kay Terence, 1 kilometro ang biyahe, at tuwang-tuwa si Yasi na hindi na niya kailangang pumunta. Hindi siya tumatanggap ng sweldo para sa pananakit sa mga babae, alam mo. Siyempre kailangan nating bigyan siya ng mga bagay na dapat gawin. Sabi ni Cheryl, ikinulong ang kanyang mga labi habang nakatitig kay Terence. Mapait na ngumiti si Terence, hindi naman niya negosyo ang pananakit sa mga babae, di ba? Hindi ba dapat ayos lang hanggat hindi niya nataman si Miss? Kahit followers at alapers kailangan ng sarili nilang love life. Tiniyak ni Terence na makita kung maayos si Josephine Duran sa hintuan ng bus nang dumaan si Fredo sa mga slums. Nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya nakita ang gangster na iniistorbo siya ngayon. Naasar si Rowan Gold, oo, asar na asar talaga. Terence at Josephine, mag-asawa. Natural, alam ni Rowan ang pag-amin ni Terence at ang mahiyaing pagtanggap ni Josephine sa kanyang nararamdaman. Ang paaralan ay ganoon lang kalaki, pagkatapos ng lahat, at walang paraan na ang Big Four ay hindi makakalimutan sa isang kaganapang tulad nito. Maganda rin ang plano niya sa simula, iniisip na magsimula sa nanay ni Josephine habang nag-iilusyon siya na si Josephine ay kanyang kasintahan, na pinipilit si Josephine na tanggapin siya pagkatapos na kumbinsido ang lahat sa paaralan na ang dalawa ay mag-asawa. Wala pa sa track ang plano nang biglang sumulpot si Terence, niloloko ang lahat at sinampal pa siya sa mukha, ginawa siyang buhay na biro. Ang kahihiyan ay nagdulot lamang ng matinding puot kay Terence. Pinaplano niyang turuan ng leksyon ng kanyang kapatid na si Raul Gold si Terence, ngunit nagpa siya na maghintay ng mas angkop na sandali dahil hindi pa ganoon katagal ang nakalipas mula noong insidente ng Henry Bro. Pagkatapos ng lahat, si Henry Bro ay nahaharap sa mga kaso na maglalagay sa kanya sa bilangguan. Pinigilan ni Fabian Song ang buong bagay mula sa pag-abot sa kanyang anak, ngunit kahit isang lalaking tulad ni Fabian ay hindi nagawang ilabas si Henry. Ito ay malinaw na patunay ng kalubhaan ng sitwasyon.
Sa totoo lang, hindi regular na high school ang Songshan, isa itong paaralan na may malalim na koneksyon at malakas na background. May isip ni Rowan na si Leandro ay pinatalsik ng buong buo kung hindi dahil sa kanyang tiyuhin sa board of directors. Dahil dito, pinigilan ito ni Rowan, naghihintay na dumating ang oras. Para lang matamaan siya ng chismis nang wala sa oras na parang baseball bat. Josephine, tinatanggap ang pag-amin ni Terence. Grabe, ano ba? Hindi maintindihan ni Rowan na si Terence ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Siya ay pare-parehong bastos, pare-parehong malupit, parehong kasumpa-sumpa, kaya bakit si Josephine ang maaaring pumili kay Terence ngunit hindi siya? 183. Si Rowan ay talagang nagsisimula ng magpanik sa puntong ito. Si Josephine ay talagang pambihira, isa sa pinakamagandang hiyas na nakita niya. Natural ang kanyang kagandahan, iba sa mga babaeng umaasa sa makeup at magagandang damit. Ang kanyang ningning ay isang bagay na nanggaling sa loob. Tatlo lang talaga ang mga hiyas sa Songshan's first school, dalawa sa mga ito ay wala lang si Rowan sa posisyon na maantig. Hindi siya tanga. Ang ama ni Cheryl ay ang chairman ng Pablo Industries, isang karakter na yumanig sa Songshan sa bawat hakbang. Tanging ang mga taong may background na tulad ni Leandro Song ang maaaring subukang habulin siya. Maging si Leandro, gayunpaman, ay kailangang bantayan ang kanyang sarili, ganoon kadelikado si Cheryl. Siya si Colton, sa kabilang banda, ay isang batang babae na kahit si Leandro mismo ay hindi nang ahas tumawid ang trahedya ni Dominic Quayle ay sariwa pa rin sa kanilang isipan. Ngunit si Josephine ay hindi katulad ng mga batang binibining iyon. Siniguro ni Rowan na imbestigahan ang kanyang pamilya bago pa man siya magpatong ng kamay sa kanya. Ang kanyang mga magulang ay parehong mga manggagawa sa ilalim ng pyramid, at ang ama ay nakahiga pa sa kama dahil sa isang pinsala, habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang barbecue stand sa isang kalye ng pagkain. Paano magkakaroon ng anumang kapangyarihan ang isang pamilyang tulad niyan kung ang ama ay hindi man lang kayang bayaran ang mga bayarin sa medisina? Sa nakikita ni Rowan, si Josephine ay kasing galing niyang kunin, kaya pa nga niya itong magalit, at ang kanyang mga magulang ay hindi umimik, hindi sa uri ng pamilya nila. Dahil dito, pinakawalan ni Rowan ang kanyang sarili kay Josephine, napilit siyang napaatras sa dingding. Sa pagkakaalam niya, matagal na siyang naging babae niya kung hindi na itulak ni Terence ang kanyang sarili nang wala sa oras. At ngayon ay tinanggap na ni Josephine ang pag-amin ni Terence. Ang damsel in distress scenario ay kasing cliche nito, ngunit napaka-epektibo pa nito. Ang Rowan na gumaganap na kontrabida noong isang araw ay tiyak na nagbigay kay Terence ng kanyang ginintoang pagkakataon. Hindi maiwasan ni Rowan ang pagsisihan kung ano ang nangyari. Siya sana ang gumanap na bida, na inutusan ng isa sa kanyang mga alipors na gumanap bilang kontrabida kung alam niya kung gaano kabisa ang pamamaraang ito. Napabuntong hininga si Rowan habang nakaupo sa ilalim ng poste ng basketball, gulong-gulo. Alam din ng kanyang mga alipors ang kanyang masamang kalooban, at tiniyak na manatiling tahimik habang nakatayo sila sa paligid ni Rowan. Rowan, anong problema? Mukhang problemado ka. Sabi ni Leandro, na napansin ang pagkunot ng noo ni Rowan at pagngangalit ng ngipin sa di kalayuan. Naturally, medyo maganda ang hula niya kung bakit nalulungkot ang lalaki, at nakilala niya ang pagkakataong turuan ng leksyon si Terence. Oh, Leandro. Itinaas ni Rowan ang kanyang ulo upang makita si Leandro, sa pag-aakalang mas malala ang kalagayan ng lalaki tulad niya. Niloko din siya ni Terence, at pinadala pa ang pinakamataas na tao ng kanyang ama sa istasyon ng pulisya. Narito para pagtawanan ako, sa palagay ko. Rowan. Anong pinagsasabi mo? Noon pa man ay ginagalang kita, Rowan bro. Sabi ni Leandro, tinapik-tapik ang isa sa mga alipin ni Rowan, senyales na magbukas siya ng pwesto para sa kanya. Umupo siya sa tabi ni Rowan. Isang sampal sa mukha, Leandro. Rowan dumura, buntong hininga. Alam ng lahat ng estudyante dito na hinahabol ko si Josephine, at pumunta si Terence at kinuha siya para sa kanyang sarili. Hindi ko kayang lunokan ang tae na ito, lalaki. Rowan, sa tingin ko masyado kang reserved. Sabi ni Leandro na may bahagyang sakit na ekspresyon sa mukha. Halos walang kapangyarihan ang pamilya ni Josephine. Walang mangyayari sa iyo kung gagawa ka ng mga bagay na magaspang.
Napakadaling gawin mong babae si Josephine kung ginawa mo ang unang hakbang at lupigin siya sa mahirap na paraan, tama ba? Ibig sabihin, hindi ko magagawa iyon kahit na gusto ko. Alam mo kung gaano kalakas ang pamilya ni Cheryl kaysa sa akin. Manong, tama ka, hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi na hindi ko ginawa iyon. Sabi ni Rowan na nangangitim ang mukha. Shit, dapat ginawa ko yon. Specialty ko yon, at nagawa ko na rin dati. Alam ko. Sabi ni Leandro. Walang magagawa ang bastos na bata na iyon kung kunin mo siyang babae sa simula. Pero huli na ang lahat. Shit. Itinatago ni Rowan ang mga emosyong ito sa kanyang sarili, ngunit hindi na niya kailangang gawin iyon ngayong may kasamang Big Four na nagpakita. Pareho silang pinagdaanan ni Terrence sa iisang kalokohan, kung tutuusin mayroon silang iisang kaaway ngayon. Kailangan kong hindi sumang-ayon doon, Rowan bro. Biglang sabi ni Leandro. Ganito ang kasabihang ang masarap na bigas ay hindi nasisire kapag malamig. Hindi ka pa huli. Hindi naman ganoon kabila si Terrence para sakupin ang Josephine sa loob ng 2.5 araw, tama ba? May magandang pagkakataon ka pa. Si Leandro ay hindi masyadong edukadong tao, at hindi siya sigurado kung ginamit niya ng tama ang salawikain, ngunit ganoon din ang nangyari kay Rowan. Walang ideya ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng masarap na kanin ay hindi masama kapag malamig, ngunit nakita niya ang malinaw na kahulugan sa mga salita ni Leandro. Tinampol niya ang hita niya habang tuwang-tuwa siyang tumatawag. Tama, bakit hindi ko nakita iyon? Hindi pa huli ang lahat. Pinipilit ko ang sarili ko kay Josephine ngayon, at wala na si Terrence sa laro. Ginhaising mo talaga ang nananaginip sa isang shot dito, Leandro. Para sa kapakanan ng pagpapakita ng kanyang kaalaman sa mga salawikain, tiniyak ni Rowan na gumawa din ng one-liner on the spot. Magandang trabaho sa pagkakaroon ng bagong pag-asa para sa iyong landas ng pag-ibig. Kailangan ko pa ring magtrabaho ng husto sa akin. Sabi ni Leandro, tuwang-tuwa sa pagtanggap ni Rowan sa kanyang payo. Talagang maaabala si Terrence kung si Josephine ay ginulo ni Rowan. Hahaha. Ngunit tiniyak ni Leandro na magmumukha pa ring malungkot at walang magawa sa labas. Lindrog, sisiguraduhin kong babayaran kita kung magiging maayos ang lahat. Sabi ni Rowan, mahigpit na hawak ang pag-asa sa isang kamao. Pero, kailangan mong tumulong kapag humingi ako ng payo sa iyo, okay? Siyempre. Huwag kang mag-alala. Masayang sabi ni Leandro, natutuwa na gusto ni Rowan ang kanyang mga puka na ito ay kanyang espesyalidad, kung tutuusin. Kasabay nito, bumalik si Leandro sa silid-aralan, humihiging ng isang maliit na himig habang si Rowan ay nagsimulang maglaro ng basketball na masaya kasama ang kanyang mga alipin. Halos nasa pintuan na si Leandro nang makita ni Katoy na umaakyat sa direksyon niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang nakakita ng isang mesiyas nang makita si Leandro. Ano na, Pau? Nagsasanay ka para sa isang marathon. Biro ni Leandro, medyo kaaya-aya ang kanyang kalooban sa nangyari. Leandro bro. Pakiusap, iligtas mo ang aking ama. Iligtas mo ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Sabi ni Natoy bago lumuhad ng may tumalsik sa harap ni Leandro. Natigilan si Leandro sa ginagawa ng lalaki. Saan galing ito? Anong problema, Pau? Ano ang nangyari sa iyong ama at kapatid? Paano kita ililigtas, maaari mo bang ipaliwanag? Napakunot ang noo ni Leandro, nalilito. Leandro bro, nakikiusap ako. Ay pangako mo sa akin na oo. Nakaluhod pa rin si Natoy. Ho ho ho. 184. Bumangon ka muna, Pau. Ano bang meron sa pagluhod? Sabi ni Leandro. Siniseryoso niya si Natoy sa puntong ito, pero hindi dapat ganyan ang pagluhod ng lalaki sa field ng school. Leandro bro, pakiusap, ay pangako mo na tutulong ka. Ay pangako mo sa akin at babangon ako. Si Leandro ang huling pag-asa ni Natoy. Malalampasan pa rin ito ng kanyang pamilya kung handang tumulong si Leandro. Fine, I promise. Bumangon ka na lang. Sabi ni Leandro, hinaila si Natoy pataas. Pau, next time ka na lang magsalita, ha? Ano sa tingin mo ang iisipin ng ibang tao kapag nakita ka nilang nakaluhod ng ganyan sa school? Paumanhin, Leandro bro. Napakaapura.
Sabi ni Natoy, napagtanto na baka sumobra na siya sa pagluhod. Kahit na. Sabi ni Leandro. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Leandro bro, ang negosyo ng tatay ko. Sinabotahe. Paliwanag ni Natoy. Hindi niya mababayaran ang kanyang mga utang, at sinisingil siya para sa pandaraya. Malapit na siyang mabilanggo. Oh. Kumunat ang noo ni Leandro. Alam niya kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan ni Natoy, medyo may kaya sila, ang tatay ay isang negosyante, at ang nanay ay isang full-time housewife. Hindi niya ine-expect na may nangyaring ganito nang wala sa oras. Sige, pero anong kinalaman nito sa kapatid mo? Tanong ni Leandro. Pinipilit nila ang aking ama na bayaran sila, na sinasabi sa aking kapatid na gawin ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng bato. Paliwanag ni Natoy. Nagbebenta ng kidney. Napakurap si Leandro sa pahayag. Bakit hindi ikaw? Kung kaya ko, hinding-hindi ko magiging kapatid kung kaya ko. Sabi ni Natoy. Nagpa-check up na ako dati, may sira daw sa kidney ko, something about the blood or something, I don't really know myself, but basically people with my blood type are in really low demand, mahirap ibenta. I see. Tumango si Leandro. So paano mo ako gustong tumulong? Leandro bro, pwede bang pautangin mo ang pamilya ko para malampasan muna natin ito? Sabi ni Natoy. I will work my ass off for you. I'll always remember your kindness and generousness if you help. Magkano? Si Leandro ay hindi isang napakabuting tao, ngunit si Natoy ay isang taong sumunod sa kanya sa mahabang panahon, bilang kanyang tagasunod at mandirigma. Hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang mga pagsusumamo. 700,000. Maingat na sabi ni Natoy. Ano? 700,000. Ganon kalaki. Natigilan si Leandro, hindi inaasahan ang kabuuan, makakapagsama-sama siya ng 80 o 100,000 mula sa kanyang sariling ipon sa pulang pakete ng pera, ngunit ang 700,000 ay hindi isang numero na maaari niya makuha ng wala saan. Oo. Hindi ako hihingi ng tulong sa iyo kung hindi ganoon kalaki ang numero. Mapait na sabi ni Natoy. Halika, Leandro bro, kailangan mo akong tulungan. Gagawin ko ang lahat, pagkatapos nito, magtatrabaho ako para sa iyo ng buong oras. Magpapakamatay ako nang hindi kumukurap kung hihilingin mo sa akin. Sige, Natoy, huminahon ka muna, medyo seryoso ito. Alam mo namang wala akong masyadong pera sa akin. Sabi ni Leandro. Kailangan kong tawagan ang tatay ko tungkol dito, bumalik ka muna sa klase. Pag-isipan ko muna kung paano ko gagawin ang issue. Kailangan mo akong tulungan. Leandro bro. Sabi ni Natoy, nag-aalalang sinasabi iyon ni Leandro para mapatigil siya. Makinig ka sa akin, Natoy, 3 taon mo na akong sinundan. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya, okay? Huwag kang masyadong mag-isip, iniisip ko lang kung paano ko kakausapin ang tatay ko tungkol dito. Pag-aaliw ni Leandro habang tinatapik ang balikat ni Natoy. Sige, Leandro bro. Babalik muna ako. Kailangan mo akong tulungan. Tumango si Natoy. Pagbalik sa silid-aralan, si Leandro ay malalim ang iniisip. Bagamat ang 700,000 ay maliit lamang na halaga sa kanyang pamilya, sapat na ang pera para sa isang marangyang kotse, kailangan itong pag-isipang mabuti ni Leandro. 3 taon nang sinusundan siya ni Natoy, 3 taon na siyang alipin. Hindi siya nagreklamo tungkol sa anumang bagay, palaging lumalaban para sa kanya. Ang katotohanan ito lamang ay sapat na upang mahawakan si Leandro. Ngunit kailangan pa ring isaalang-alang ni Leandro ang mga bagay na makukuha niya bilang kapalit ng 700,000. Naniniwala si Leandro na may utang na loob sa kanya si Natoy kung makakakuha siya ng 700,000 para sa kanya, isang napakalaking pabor makukuha niya si Natoy sa tuwing kailangan niya ito sa anumang bagay sa hinaharap, at si Natoy ay hindi isang taong magtangkang tumakbo sa halip na bayaran siya. Ngunit nagkakahalaga ba iyon ng 700,000? Hindi napigilan ni Leandro na patakbuhin ang tubo at pamumuhunan sa isang balanseng sukat. Mula sa hitsura ng pag-aalala para sa kanyang kapatid na si Natoy, masasabi ni Leandro na ang lalaki ay may karangalan.
Ngunit si Leandro ba mismo ang nangangailangan nito? Nagpa siya siyang humingi ng payo sa kanyang ama. Kasabay nito, lumabas si Leandro sa study hall at pumasok sa banyo, inilabas lamang ang kanyang telepono pagkatapos matiyak na walang kasama sa loob. Leandro. Kadadating pa lang ni Fabian Song sa kanyang kumpanya nang tumawag ang kanyang anak, biglang nadurog ang kanyang puso. Sapat na ang mga problemang kailangan niyang harapin, at naayos na rin ang buong pakikitungo kay Henry. Isang bagong problemang ay dadagdag sa kanyang plato, ang huling bagay na gusto niya. Kung tutuusin, hindi siya tatawagin ni Leandro ng ganito sa normal na mga pangyayari. May nangyari. May nangyari ba? Dad, I have something I wanna discuss with you. Sabi ni Leandro. Oh, ano yun? Nakahinga ng maluwag si Fabian nang marinig ang mga salita, sana ay hindi ito isang bagay na napakahalaga. Ganito. Alam mo ba ang tungkol kay Natoy, sa klase ko? Pagsubok na sabi ni Leandro. Natoy. Hanam. Follower mo, right? Paano siya? Sabi ni Fabian. Palaging pumupunta si Natoy sa kanilang bahay kasama ang isang Stanley. Okay, so. May masamang nangyari sa pamilya ni Natoy na sabotahe ang negosyo ng tatay niya at ngayon ay may utang siya sa mga tao. Kakasuhan daw siya ng panluloko kung hindi siya magbabayad. Sabi ni Leandro. Pagbubuod ng problema. At humingi ng tulong sa akin si Natoy, gusto niyang pautangin ko siya ng pera para malampasan ito. So iyan ang tungkol dito. Sabi ni Fabian, naiintindihan agad ang sitwasyon. Ano ang iyong iniisip, anak? Well, Dad. Kapatid ko si Natoy, at sinusundan niya ako nitong mga taon. Hindi ko lang siya matutulungan kapag may problema siya ngayon. Sabi ni Leandro. Pero, medyo malaki ang hinihingi niya. Magkano? Tanong ni Fabian. 700,000. Iniisip ko na hindi natin maibabalik ang perang ito kung ipahiram natin ito sa kanya. Sabi ni Leandro. 185. Totoo na ang 700,000 ay isang kapalaran sa isang karaniwang pamilya. Sabi ni Fabian Song sabay tango. Ang kabuuan, gayunpaman, ay hindi anumang bagay na matibay para sa kanya. Ano ang iyong mga iniisip? Iniisip ko kung sulit ba ang pera o hindi. Sabi ni Leandro. Ang dangal ng anak ay isang mahalagang bagay. Nakangiti si Fabian habang pinapaaral ang anak. Itong si Natoy, siya ang tagasunod mo, kaya natural lang sa iyo, na pinuno, na alagaan siya kapag kailangan ng tulong. Ngunit ang puntong dapat isipin dito ay kung anong klaseng tao itong tagasunod mo, ilalagay ba niya ang kanyang sarili sa linya para sa iyo? Magpapakita ba siya sa iyo kapag kailangan mo ang kanyang mga serbisyo? That I can guarantee, Dad. Medyo maloko si Natoy, pero siguradong marangal siyang tao. Hindi niya ako tatanggihan kung kailanganin ko siya in the future, alam ko yon. Sabi pa nga niya magpapakamatay siya kapag hiniling ko. Haha, nakikita mo. Tumawa si Fabian. I was in a similar situation once. When I was younger, I helped a follower of mine out, but wala siyang may offer sa akin noon. It wasn't until many years later, when something wrong with the engineering plans of this project I in charge, that he stood up and willingly shouldered the responsibility for me. Ganyan naman ang kailangan mo, now, si Leandro. Isa kang kapaki-pakinabang na kaibigan, pagkatapos ay malugod kung babayaran. Pero Dad, I'm not gonna do any engineer work. And I don't need anyone taking the blame for me or what. Sabi ni Leandro, hindi pa rin binibitawan $700,000. Ano ang sinasabi mo, gawin mo. Ako ang nag-asikaso sa insidente ng Henry para sa iyo sa pagkakataong ito, ngunit kasama mo siya doon kung bubunutin niya ang iyong pangalan. Kasama si Natoy, magagawa mong ipin ang lahat sa kanya, sabihin siya ang mastermind, na ikaw ay kasabwat lamang, at walang anumang problema. Sabi ni Fabian. Natural, mayroon ding iba pang mga bagay, tulad ng kapag kailangan mong i-off ang isang tao nang hindi mo ito ginagawa, halimbawa. Palagi mong ipapagawa sa kanya ang mga ganoong gawain para sa iyo kung kinakailangan. 700,000 ito ay isang magandang deal. Naiintindihan ko, Dad.
Kakausapin ko siya tungkol dito mamaya. Sinabi ni Leandro, na sumasang-ayon sa sinasabi ng kanyang ama mas makakabuti siya kung mayroon siyang mga serbisyong tulad ng maibibigay sa kanya ni Natoy. Para itong hidden card. Lumaki ka na ngayon, Leandro, oras na para magsimulang magtipon ng mga sarili mong lalaki at mga crony. Sabi ni Fabian. Ito ay mahalaga para kapag pumasok ka sa lipunan, tandaan iyan. Tumugon si Leandro ng isang string ng oo bago ibinaba ang tawag at tinawagan si Natoy. Hindi lang sinagot ni Natoy ang tawag sa classroom pero isang tingin niya kung sino ang tumatawag ay agad siyang lumabas ng kwarto. Tumingin siya sa paligid at nakita niya si Leandro na kumakaway sa kanya sa pintuan ng banyo at nagmamadaling pumunta doon. Leandro bro. Tumawag ka. So, Pao. I talked to my dad. Sabi ni Leandro na kusa namang huminto. At, Leandro bro. Ano ang sinabi ni Uncle Song? Sabi ni Natoy, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa excitement at pagkabalisa. Sabi ng tatay ko ikaw ang kapatid ko handa siyang ibigay sa akin ang pera. Sabi ni Leandro sabay tapik sa balikat ni Natoy. Sumama ka sa akin sa kumpanya ng tatay ko pagkatapos ng klase kukuha kami ng pera. Talaga? Leandro bro. Sabi ni Natoy, halatang hindi makapaniwala. Leandro bro. Pahiram ka ba talaga sa akin ng 700,000? Huwag kang magpahiram, Natoy binigay namin ito sa iyo. Sinabi ni Leandro, na nalaman na si Natoy ay hindi makakakuha ng kanyang sarili ng halagang ganoon. Ang 700,000 ay hindi rin malaking halaga para sa pamilya Song, at inisip ni Leandro na binibili nito ang katapatan ni Natoy, tulad ng iminungkahi ng kanyang ama. Ikaw ang aking tao, ang aking tagasunod hinding-hindi ko hahayaang mamatay ka. Leandro bro. Ikaw talaga ang amo ko. Napabulala si Natoy nang marinig ang mga salita ni Leandro, na labis na nabigla sa kanya hanggang sa puntong muli siyang lumuhad sa kanya. Leandro bro, hindi ako isang taong walang utang na loob magtiwala ka. Sinabihan ako ni Leandro bro na magpakamatay ako sa pamamagitan ng pagbibigti, hinding-hindi ako magpapakamatay sa pamamagitan ng pagkalunod. Sabihin mo sa akin na pumunta sa silangan, at makakarating ako sa silangan kahit na kailangan kong tulin ang aking ulo at dalhin ito doon hinding-hindi ako pupunta sa kanluran. Hahaha. Natawa si Leandro nang ibalik niya si Natoy sa kanyang mga tuhod. Hindi na kailangan pa na ipawalam ko kung anong klaseng tao ka. Kailangan nating makita pagdating ng panahon. Leandro bro, I swear. Iuuntog ko ang ulo ko sa lupa kung hindi ka maniniwala. Nagpapanik na sabi ni Natoy. Hindi yun ang ibig kong sabihin, okay. Naniniwala ako sa iyo, nakikita ko ang iyong pasya balik na tayo sa klase. Siguraduhin mo lang natutuparin mo ang iyong pangako kapag kailangan kita. Sinabi ni Leandro na may kasiya siyang tango ang katapatan ni Natoy ay lubos na nababato sa puntong ito, at mayroon na siyang failsafe sakaling malagay siya sa problema. Hindi talaga makatulog si Jacob kagabi ang barbecue sa lugar ni Josephine ang tanging naiisip niya. Kung tutuusin, natural lang sa edad ng mga kabataang relasyon at sun-kissed love na hinahangad ni Jacob ang isang nakatakdang pagkikita sa isang binibini, isang magandang babae upang magsimula ng isang relasyon sa. Alam niyang lohikal na hindi magiging interesado si Josephine sa kanya, ngunit si Jacob ay nasa sabik kahit na ang pagpunta lang sa bahay ng school beauty para kumain ay sapat na bilang isang pagpapala sa sarili nito. Boss, Sabado o Linggo ba tayo pupunta? Excited na tanong ni Jacob. Ewan ko ba? Nagkibit balikat si Terence. Bakit ka excited? Hey! Ikaw lang ang hindi nag-aasaran sa isang bagay na kasing laki nito, pinapa-dinner tayo ng school beauty sa bahay niya. Paliwanag ni Jacob. Ilang lalaki sa tingin mo ang naghihintay lang ng pagkakataong tulad nito para makatagpo ang kagandahan ng paaralan? Nagsisimula ang lahat sa enkwentro. Hindi mo ba ito inaabangan? Hindi sigurado si Terence kung ano ang sasabihin. Looking forward my as I'm still living with two school beauties. Medyo, I guess. Feeling ko galit siya sa akin. Halika na, boss, huwag kang maging gaaman kahit sinong lalaki ay mapapalad kung galit si Josephine sa kanya.
Hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sabi ni Jacob. Ha! I guess we can go ask for details during break. Sabi ni Terence, naaalalang gusto ni na Cheryl at Yasi na bumili siya ng CD. Buti na lang samahan siya ni Jacob doon. Sure, sure. Tumango si Jacob. Sabay tayo, baka mag-barbecue. Siguro hindi barbecue, hindi tatanggapin ng nanay ni Josephine ang pera natin kung magbabayad tayo ngayon. Sabi ni Terence. Hindi ba pwedeng i-treat niya tayo ng 2 beses, di ba? Magandang punto. Sinabi ni Jacob, na alam din ang sitwasyon ng pamilyang Tang ang pagkain na ito ay malamang naaabutin sila ng 30 hanggang 40 dolyar, kung tutuusin. Pero, I still wanna have some barbecue. 186. Kung gayon, gusto mo bang mag-barbecue sa bahay ni Josephine o gusto mo bang magkaroon nito ngayon? Tanong ni Terence. Okay. Bahay ni Josephine. Ungol ni Jacob. Ang mga 12 baitang ay dumaan sa pagsusulit halos araw-araw, at ang mga umaga lamang ay kalahating puno ng mga pagsusulit. Maaaring pumasok si Terence sa mundong ito bilang isang bodyguard sa isang misyon, ang casual, mahinahong ugali niya sa lahat ng bagay ay bumalot sa kanya bahagi na siya ng paaralan, klase, at higit sa lahat, kaedad niya na siya ngayon. Pakiramdam niya ay mas bata siya ngayon, at nagsimulang gamitin ang pananaw na tipikal ng isang mag-aaral na kaedad niya. Naging mahilig siyang makipag-chat at makipaglokohan sa kanyang bagong gawang kapatid, nakikipagbiruan sa mga magagandang babae. Nagustuhan niya ang paaralan, klase, at Josephine ang cute, mapagmataas na babae na madaling magalit. Ngunit hanggang kailan magtatagal ang lahat ng iyon? Ilang araw ba, o ilang buwan bago siya bumalik sa kanyang orihinal na buhay, nawala ang lahat ng mayroon siya ngayon. Naranasan na ni Terence ang kagalakan at kasiyahan ng buhay, natagpuan ni Terence ang kanyang sarili na nagbabalik tanaw sa kanyang dating buhay ng may paghamak at pagkahapo. Walang iba kundi ang pagkabalisa at pagpatay doon, walang simbuyo ng damdamin, kagalakan, o kasiyahan kung ano paman, ang pagiging manhid lamang sa tuwing makakaharap niya ang isang kaaway. Marahil ay oras na para makipag-usap sa kanyang matanda. Marahil ito ang buhay na dapat niyang patutunguhan. Si Terence at Jacob ay umalis ng silid-aralan sa tanghali, na pinananatiling kasama ang iba pang mga mag-aaral sa ika-5 klase dahil sa katatapos lang nilang pagsusulit. Karamihan sa iba pang mga estudyante ay nakaalis na sa gusali. Nagpunta sina Cheryl at Yasi sa ikalawang palapag ng cafeteria, as usual, not minding the late release too much. They don't need the queue upstairs anyway. Ang kalye ng pagkain, sa kabilang banda, ay abala sa mga mag-aaral sa ika-10 at ika-11 baitang, na may mas maraming oras sa paglilibang kaysa sa mga nasa ika-12 baitang sa ilalim ng patuloy na stress. Ang pagkain dito ay hindi partikular na malinis, at hindi rin ito partikular na masarap, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon ang kantina ng paaralan sa parehong kalidad at presyo. Ang barbecue stand ni Mrs. Duran ay pambihira ngayon, na napapalibutan ng mga customer. Ganyan ang mga bagay sa paaralang ito, parehong maganda at masamang balita ang kumalat na parang apoy, gaya ng makikita sa buong pangyayari sa love letter kasama si Josephine. Ito ay parehong bagay sa barbecue stand. Ang unang mga mag-aaral na umibig sa pagkain at aroma ay nakakaakit lamang ng mas maraming mga customer, na nagresulta sa isang napakapunong stand. Pagkatapos ng lahat, mas maraming mga customer ang ibig sabihin ng mas mahusay na pagkain. Kung gaano man kasabik si Mrs. Duran, nakita niya ang kasikatan na hindi niya kayang hawakan, mauubos ang mga sangkap bago magtanghali. Marahil ay kailangan niyang bumalik sa bahay para sa higit pa. Gusto mo pa bang pumunta? Sabi ni Terence na may mapait na ngiti kay Jacob. Sobrang siksik, hindi na talaga tayo maaaring pumunta at tanungin si Josephine tungkol sa pagpunta sa kanyang bahay. Sa tingin mo ba makakasagot si Josephine? Naunawaan ni Jacob ang sinasabi ni Terence. Si Josephine ay natatakot sa mga tao na maghinala sa kanyang relasyon kay Terence, at hindi mahirap isipin kung anong uri ng senaryo ang magaganap kung aakyat sila at magtanong ng ganoon. Ang pinakamasamang senaryo ay si Josephine na naasar sa sitwasyong itinulak nila siya at tinapos ang buong plano sa weekend. Kung ganoon,
Maghintay ba tayo sandali? Tanong ni Jacob pagkaraan ng ilang sandali. Punta tayo sa bookstore saglit, may gusto akong bilhin. Tumango si Terence. Babalik kami mamaya, kapag kakaunti na ang tao. Hindi alam ni Jacob kung ano ang gustong bilhin ni Terence, ngunit ang kanyang paghanga kay Terence ay halos nasa tuktok na nito, natural lang na sumang-ayon siya sa anumang sasabihin ng lalaki nang hindi iniisip ang tungkol dito. Kinuha ni Terence ang isang Selena concert CD at binayaran ito sa counter, na ikinagulat ni Jacob. Boss, gusto mo rin si Selena? Oh. Hindi sigurado si Terence kung paano niya sasagutin ang tanong. Medyo, sa palagay ko. Medyo. Napakurap si Jacob, ang lalaki ay pumunta dito para sa opisyal na CD. Para talaga ito sa isang kaibigan. Ipinaliwanag ni Terence, wala na masyadong pagpipilian. Sa kabutihang palad para sa kanya, lumipat na si Jacob mula sa paksa kay Shihanna. Boss, gusto ko rin si Selena. Sabi nila isa siya sa iilang dalaga sa entertainment industry. Dalaga. Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi, naaalala ang dami ng mga dalagang napatunayang hindi. Ang mababaw na bahaging ito ng mga bagay ay hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kumuha ang dalawa ng beef noodles malapit sa bookstore bago naglakad pabalik sa school. Nagulat sila nang makitang nawala na ang kinatatayuan ni Mrs. Duran. Ang iba pang mga stand ay tumatakbo pa rin, gayunpaman, ibig sabihin ay walang anumang opisyal na nag-aalis sa kanila o anumang bagay, na hindi dapat mangyari sa unang lugar. Ang mga may-ari ng stand ay malamang na lahat ay may mga permit. Nababagabag si Terence. Jacob, iyon ba ang lugar? Tanong ni Terence, itinuro kung saan dapat naroon ang kinatatayuan ni Mrs. Duran. Oo, pero bakit wala na dito? Hinte Josephine mo ako boss, magtatanong ako. Sabi ni Jacob bago tumakbo sa pinakamalapit na barbecue stand. Mister, saan napunta ang Duran Barbecue? Hindi ba dito lang ito kanina? Ang may-ari ng stand ay malamig na tumingin kay Jacob, tila medyo maalat. Sold out at sarado. Ito ang parehong barbecue sa aking stand. Never mind then. Hindi masarap ang sa iyo. Mabilis na sabi ni Jacob bago tumalikod para umalis. F***. Nagmura ang may-ari, asar na asar talaga ang Duran Barbecue stand ay ninakawan siya ng halos lahat ng customer niya. Nawalan siya ng 2/3 ng kanyang karaniwang supply ng mga mag-aaral, at ito ay isang bagay na ikinagalit niya. Hindi niya kailanman binigyang pansin ang Duran stand noong hindi ito ganoon ka-successful, ngunit hindi niya maiwasang maput sa kanila sa selos sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ganap na veterano sa kalyeng ito, ng pagkain ito rin ang dahilan kung bakit siya ang nangunguna sa kalye. Ang veteranong natalo sa isang baguhan na tulad ni Mrs. Duran, natural na naglagay ng napakaasim na lasa sa bibig ni Banjo. Dumating pa ang ilang estudyante sa kanyang kinatatayuan na naghahanap ng kay Duran, bukod pa doon. Hindi daw masarap ang barbecue niya. Ang punto dito ay ito ang unang araw, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kaguluhan ang bubuo nito sa susunod na 2 araw, kapag mas kumalat ang balita. Naramdaman ni Banjo na oras na para kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang barbecue ang naging pinakamabente nang bigla na lang naglabas si Mrs. Duran ng bagong recipe nang wala sa oras. Sa isang solemn na, asar na ekspresyon sa kanyang mukha, si Banjo ay pumunta sa isa pang barbecue stand. You, old Wang. Kumusta ang negosyo ngayon? 187. Itinago ni Terence ang CD sa kanyang sarili nang bumalik siya sa klase, sa halip na ibigay ito kaagad sa mga babae, hindi pa rin nila ito mapapanood ngayon. Nagpadala nga si Yasi ng text sa kanya na nagtatanong kung binili niya ito o hindi, na sinagot ni Terence na siya ang bumili. Yasi pagkatapos ay lumingon para ipikit ang mga mata sa kanya. Sina Josephine at Willa ay kasama ni Mrs. Duran habang inililipat niya ang stand sa isang bodega sa malapit, isang lugar kung saan iniimbak ng karamihan ng mga vendor ang kanilang mga gamit. Ito ay medyo mahal sa $300 sa isang buwan, ngunit natalo nito ang pagtulak ng mga kariton sa paligid. Hindi napigilan ni Josephine na maging masaya habang tinitingnan ang nasa sabik ng ngiti sa mukha ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kasikatan mula sa simpleng pagbabago ng recipe.
Naisip pa niya na medyo mahirap ubusin ang mga sangkap na inihanda nila, ngunit naubos na ang mga ito ng ganoon lang. Unang araw pa lang din. Bagamat ang recipe ay hindi gaanong halaga kay Terence mismo, ang pamilya Duran ngayon ay may utang na loob sa kanya ng malaking pabor, isang bagay na kahit si Josephine ay hindi itinanggi. Yo, Josephine? Ang ganda ng Terence mo, di ba? Sinabi ni Willa kay Josephine habang naglalakad sila pabalik sa paaralan pagkatapos sumakay ng bus si Mrs. Sa totoo lang, sinusubok niya ang reaksyon ni Josephine, mayroon pa rin siyang mga tanong tungkol sa kung ano ang nakita niya noong umaga, at hindi siya makahanap ng oras para kausapin siya tungkol dito dahil sa sobrang stress sa ika-12 baitang. Matalik silang magkaibigan, ngunit karaniwan ang hindi sila nagkikita sa isang buong araw paminsan-minsan. Hanggang sa tinawag siya ni Josephine upang tumulong sa stand dahil sa napakalaking kasikatan na sa wakas ay naitanong sa kanya ni Willa ang tungkol dito. Namula si Josephine sa sinabi ni Willa habang medyo nahihiya siyang sumagot. My Terence. Wala akong kinalaman sa kanya, okay, Willa. Anong sinasabi mo? Ganun ba? Sabi ni Willa habang nakatingin kay Josephine na may pagtatanong. Josephine, soulmates tayo. Oo. Bakit mo natanong yan bigla? Sabi ni Josephine habang humihigpit, iniisip kong may napansin si Willa. Bagaman, sa simula pa lang, wala naman siyang anumang hindi kapani-paniwalang nangyayari kay Terence, di ba? Bakit mo itinatago ang mga bagay mula sa iyong soulmate kung gayon? Tanong ni Willa habang tinapik ang noo ni Josephine. Sabihin mo sa akin ng totoo, Josephine, nahulog ka na ba sa kaaway? Nahulog sa kaaway. Ano ang pinagsasabi mo? Nagpapanik na si Josephine sa puntong iyon. Hindi ko gets ang sinasabi mo. Nagpapanggap pa rin, ha? Sabi ni Willa na may dismayadong tingin kay Josephine. Lagi kong iniisip na tayong dalawa ay walang sikreto sa isa't isa, Josephine. Hindi ko ito inaasahan mula sa iyo, I am so disappointed. Willa, ano bang pinagsasabi mo? Sa totoo lang hindi ko alam kung anong nangyayari. Gulat na sabi ni Josephine. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Paano ka nakarating sa paaralan kahapon, Josephine? Napabuntong hininga si Willa habang nakatitig sa mga mata ni Josephine. Ako. Ibinaba ni Josephine ang kanyang ulo, masyadong guilty na tingnan ang kanyang soulmate sa mga mata. Nalaman kaya ng babae ang tungkol sa pagpunta niya sa paaralan sa kotse ni Terence. Pero sinigurado niyang lom-ingalinge siya bago bumaba, hindi ba? Paano kaya siya nahuli ni Willa? Bakit ang tahimik, Josephine? Pinilit ni Willa. Ako. Sumakay sa kotse ni Terence. Pag-amin ni Josephine. Pero Willa, hayaan mong ipaliwanag ko, hindi ito ang iniisip mo. Oh. Nakikinig ako, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Willa sa pag-amin ni Josephine sa pagtatapos ng araw, nagpasya si Josephine na huwag nang itago pa ito sa kanya. Muli akong iniistorbo ni Erlen kahapon, at nagkataong dumaan si Terence at nakita niya ito. Bumaba siya ng kotse para paalisin si Erlen bago niya ako ihatid sa paaralan. Maingat na paliwanag ni Josephine. Ayan, Willa. Ganun lang talaga ka-simple. Walang namamagitin sa akin at sa kanya. Nakabangga nga ni Willa si Erlen kahapon, bahagyang naniwala siya kay Josephine dahil doon. Kung ganoon, bakit ka sumakay sa kotse niya? Nagpapanik ako at nalilito noon, itinulak niya ako sa kotse sa gitna ng lahat ng iyon. Paliwanag ni Josephine, nakaramdam ng mali. Nagmamaneho na siya nang ma-realize ko kung ano ang nangyayari. So ganun pala yon. Sigurado ka bang hindi ka nahulog sa kanya or what? Nakahinga ng maluwag na sabi ni Willa. Siyempre. Hindi. Sabi ni Josephine pagkatapos ng ilang pag-aalangan, umiling-iling ang kanyang ulo sa pag-iisip lamang nito. Siya, nahuhulog kay Terence. Imposible lang iyon. Mabuti naman. Tumango si Willa. Nga pala, pumunta ako sa bahay ni Jarelyn kahapon, hindi masyadong stable ang emosyon niya. Sabi sa akin ng mommy niya, lagi niyang sinasabi ang pangalan ng taong iyon, at nag-hallucinate pa nga. Napabuntong hininga si Josephine sa balita.
Araw-araw niyang tinutulungan ang kanyang ina sa stand, at wala siyang oras para bisitahin si Jarrelyn sa gabi, umaasa na lang kay Willa na gawin iyon. Ang mga bagay kay Jarrelyn ay tila nagiging seryoso, habang ang mga bagay ay nakatayo, at si Josephine ay nagpasya na wala siyang masyadong mapagpipilian. Bibisitahin ko siya mamayang gabi. I suggested Auntie Callan to get her to the psychology department in the hospital. Sabi ni Willa. Ngunit ang kanilang pamilya ay nasa halos parehong sitwasyon tulad ng sa amin, at gumastos siya ng malaki sa mga medikal na bayarin ni Jarrelyn nitong mga nakaraang taon. Malamang na wala silang pondo para doon. Bisita ba ang taong iyon kay Jar Allen? Galit na sabi ni Josephine, sinisisi ang lahat sa lalaking iyon hindi malalagay si Jarrelyn sa kanyang sitwasyon ngayon kung hindi dahil sa kanya. Hindi na siya kumpleto, pero hindi naging mahirap ang maging mabuting kasintahan, hindi sa kanyang hitsura. Hindi sa tingin mo ang bastard na si Harry Colden ay bibisita kay Jar Allen. Kapag sumikat ang araw mula sa silangan siguro. Sabi ni Willa na malamig na tumawa. Kakastrat ko ang moldite na iyon kung hindi ako pinigilan ni Jarrelyn noon. Namula si Josephine sa sinasabi ng kanyang soulmate siya ay isang medyo matigas na babae. Josephine, para sa isa, ay hindi makapagsalita ng ganoon. Huwag na nating pag-usapan ito. Well, babalik ako at mag-aaral. Sabi ni Willa, itinutulak ang kanyang malungkot na iniisip habang naglalakad kasama si Josephine pabalik sa paaralan. Kinailangan ni Terence na tanungin si Josephine tungkol sa pagpunta sa kanyang bahay ngayong weekend kasama si Jacob, at hindi siya makakauwi kasama sina Cheryl at Yasi ngayong gabi. Sinabi niya sa kanilang dalawa na may kinalaman siya kay Jacob sa isang text, at ang mga babae ay naunang umalis pagkatapos siya ay pinabalik ni Cheryl ng okay. Sinigurado ni Terence na dahan daw ang iimpake ang kanyang mga gamit, at binilisan lamang niya ang takbo pagkaalis ng mga babae. Bakit ang bagal mo ngayon, boss? Bilisan mo. Paano kung mabente na naman sila? Sabi ni Jacob, halatang nag-aalala na hindi na makakasama si Mrs. Duran. 188. Hindi mangyayari iyon. Mahinahong sabi ni Terence. Tingnan mo kung gaano kainit ang kanilang paninindigan kanina, tiyak na mas pinaghandaan nila ang gabing ito, hindi sila mabenta ng ganoon kabilis. I guess so. Sabi ni Jacob, pinapakalma ang sarili matapos marinig ang pagsusuri ni Terence. Si Terence, sa kabilang banda, higit sa lahat ay ayaw na makita siya ni na Cheryl at Yasi na hinahanap si Josephine muli, ayaw niyang inakusahan siya ng miss na nanakit muli sa mga babae. Mas gugustuhin ni Terence na magkaroon ng mas kaunting problemang haharapin, kung tutuusin, iyon ang ugali niya, at kung bakit niya hinintay na makaalis muna ang mga babae. Sumulyap si Terence sa kalye na hindi kalayuan sa kanya, nakahinga ng maluwag sa loob pagkatapos makitang wala roon ang Bentley ni Fredo. With that, umalis siya papuntang Food Street kasama si Jacob sa tabi niya. Seryoso. Tignan mo boss, tingnan mo ang daming tao. Sabi ni Jacob, natulala habang nakaturo sa direksyon ng kinatatayuan ni Mrs. Duran. Pumunta din ba ang mga customer ng ibang stand sa mga Duran? Napakunot noo si Terence nang makita niya ang maraming nagtitinda na nakapalibot sa barbecue stand ni Mrs. Tang, halatang hindi inakala ni Terence na mga customer sila ni Mrs. Duran. Baka nagkakaproblema si Josephine, tingnan natin. Sabi ni Terence, binilisan ang kanyang mga hakbang. Nakarinig sila ng sigaw ng isang lalaki habang papalapit sila sa lugar. I say, Mrs. Medyo sobra na ba ito? Lahat tayo ay galing sa iisang kalye ng pagkain, ano ang ginagawa mo ay kinukuha ang mga trabaho natin sa amin. Si Banjo Zhang ang nagsasalita, naasar na dahil sa pagsabog ng sikat na Duran barbecue kaninang hapon. Hindi nasisiyahan sa pagkawala ng kanyang mga customer, nagpasya siyang gawing problema si Mrs. Duran sa ilang kapwa vendor na may kaugnayan sa barbecue ng gabing iyon. Sa nakikita ni Banjo, si Mrs. Duran ay walang pinagkaiba sa isang balo, na may isang lalaking may sakit at nakarete, at karaniwang patay sila ay isang mahinang pamilya sa simula, at dapat ay medyo madaling takutin siya sa pamamagitan lamang ng ilang pagsigaw. Hindi po kami naghahanap ng gulo, mister. Hindi po kami nagnanakaw ng kahit na sinong parokyano.
Medyo natakot na sabi ni Mrs. Duran sa mga kasama ni Banjo. Ang iba pang mga nagtitinda sa paligid nila ay mukhang hindi rin sila tutulong sa kanya sa lalong madaling panahon. Not stealing any customers. Kanino natin ibebenta ang pagkain natin nang pumunta lahat ng estudyante sa stand mo? Isang babaeng namamahala sa isa pang barbecue stand ang tumawag. Paanong hindi ito nagnanakaw ng mga customer? Magnanakaw ba ito ng mga customer kapag lahat tayo ay namatay sa gutom? Tama. Nagbebenta ka ng higit pa sa pinagsama-sama naming lahat. Pinapatay mo talaga kami. May narinig pang boses, galing sa isang lalaking payat na vendor. Ako. Hindi sigurado si Mrs. Duran kung ano ang gagawin, hindi niya inaasahan na asar siya sa napakaraming tao na may mas magandang benta. Pagnanakaw ng mga customer mo. Legal at maayos ang negosyo ng nanay ko. Sabi ni Josephine, nadidismaya habang tumatayo para sa kanyang ina. Pumunta ang mga customer sa aming stand dahil masarap ang aming pagkain, kasalanan ba namin? Gusto nyo ng mas magandang negosyo, mapapaganda nyo din ang mga recipe nyo. Mahusay na sinabi, batang babae. Nakangiting sabi ni Banjo. Gusto rin naming pagbutihin ang aming mga recipe ngayong sinabi mo na, dadalhin ka namin sa alok na iyon. Ibigay sa amin ang iyong recipe, hayaan kaming lahat na matuto mula dito at hahayaan namin ang mga bagay-bagay. Ito ang recipe ng aking pamilya, bakit kailangan naming ibigay ito sa iyo? Sabi ni Josephine, hindi inaasahan na si Banjo ay hindi makatwiran, hanggang sa humingi ng kanilang recipe. Mawawala ang lahat ng kalamangan ng kanyang pamilya kung gagawin nila iyon. Why on earth? Dahil ninakaw mo ang aming mga customer. It's for the communal good. Hindi ba kayo pumapayag? Sabi ni Banjo na lumingon sa mga nagtitinda na kasama niya. Tama. Ang pagbibigay sa amin ng recipe ay nagbibigay daan sa aming lahat na maging mas mahusay. Hindi magandang bagay na itago ang lahat sa iyong sarili. Sabi nung babaeng barbecue. Okay lang kung ayaw mo o ibalik mo ang recipe sa dati mo, at mas maliit ang kita natin kapag magkasama. Mahinang sabi ng lalaking payat. Paano kung hindi namin ibigay o baguhin ang recipe? Sabi ni Josephine, sobrang asar na baka tumulo ang mga luha sa lalong madaling panahon, ito ay pananakot. Nasaan ang hustisya? Paano ang isang grupo ng mga tao ay nakipagkasundo sa kanya at sa kanyang ina ng ganito? Hindi nagbibigay o binabago ang recipe. Malamig na tumawa si Banjo. Kung gayon kailangan mong ihinto ang pag-set up ng iyong stand dito. Ikaw. Tumulo ang luha ni Josephine sa puntong iyon, pilit silang pinapaalis ng mga taong ito. Josephine. Niyakap ni Mrs. Duran ang kanyang anak, nag-aalala na baka may gawin siyang pagsisisihan sa init ng sandali. Itinaas niya ang nanginginig na daliri kay Banjo. Kayo. Binibuli niyo kaming lahat dahil wala kaming kasamang lalaki sa pamilya. Anong klase kayong mga tao, nangunguha sa mag-inang ganito? Inakala ni Mrs. Duran na hindi sila magiging ganito kabastos kung hindi nakarete ang kanyang asawa. Huwag mong sabihin ganyan, ito ay para sa kabutihan ng komunal. Talagang hinarap ni Banjo ang mga Duran dahil sa katotohanan iyon, lubos niyang alam ang sitwasyon nila, kung tutuusin. Medyo nadismaya si Mrs. Duran habang yakap-yakap niya ang kanyang anak, ang gusto lang niyang gawin ay magnegosyo at kumita ng pera, sobra na ba iyon para itanong? Hindi ba masyadong walang katotohanan ang mga taong ito, binubuli sila dahil maganda ang kanilang negosyo? Si Josephine, sa kabilang banda, ay nagalit na hindi siya isang lalaki, ang mga taong ito ay hindi magiging napakayabang kung siya ay. Tumingin siya sa iba pang mga tindero na interesado lamang sa panunood, at hindi mapigilan ni Josephine na mawalan ng pag-asa. Kakakita lang din nila ng bagong kislap ng pag-asa sa mahirap na panahon. Communal good my ass. Sabi ni Terence habang itinutulak ang mga tao sa isang tabi, na naniningil sa Banjo ang lalaki ay sobra. Ano sa tingin niya ang ginagawa niya, binubuli niya ang dalawang babae ng ganoon. Hindi ba niya alam na nasa ilalim sila ng proteksyon niya? Sisigawan na sana siya ng mga nagtitinda na si Terence nang makita nila ang kanyang mukha, agad na natikom ang kanilang mga bibig, ito ang bagong Big Four mula sa Songchon's First School.
Siya ay isang taong kahit isang malupit na tulad ng kinatatakutan ni Rowan, umalis nang hindi bumibitaw ng kahit isang salita pagkatapos niyang sampelan siya sa mukha. Hinawakan ni Terence ang kwelyo ni Banjo mula sa likod at hinaila siya pataas. Ikaw ang pinuno, tama. Who the fu? Susumpi na sana ni Banjo ang dud na hinihila ang kanyang kwelyo nang makita niya ang mukha ni Terence, na nanlamig kaagad sa mga nanlalaking mata. Kung tutuusin, si Terence ay nag-iwan ng matinding impresyon para sa kanya isang tunay na halimaw lang ang makakapagpatakas kay Rowan ng isang sampal. Dati si Banjo ay isang seafood vendor nang sumakit ang tiyan ni Rowan mula sa kanyang pagkain, ginulo ang kanyang kinatatayuan sa ikalawang araw at pinahiga pa siya ng ilang araw. Hindi na siya muling nagbenta ng seafood, lumipat sa barbecue sa halip nang gumaling ang kanyang pinsala. Labis ang takot niya kay Rowan. Ito ay isang kilalang katotohanan na ang kapatid ni Rowan ay isang gangster sa hilagang bahagi ng lungsod, at ang pag-iisip ng paghihiganti ay hindi kailanman sumagi sa isip ni Banjo pagkatapos malaman iyon. Hindi isang mahirap na bagay para kay Rowan na sirain siya. Ngunit kahit si Rowan ay natatakot itong si Terence, na nasa harapan niya na naghahanap ng guluhin siya. Ang layo-layo ni Banjo sa pag-ihi sa kanyang pantalon kung kayang bugbugin ng lalaking ito si Rowan nang walang effort, hindi ba't mas magiging madali para sa kanya na bugbugin siya? 189. Me bro. Do you need anything? Nauutol na sabi ni Banjo habang namumutla ang mukha. Parehong alam ng payat na lalaki at babaeng barbecue kung sino si Terence, pati na rin kilala ng lahat si Master Lin, ang malupit na tinakasan ni Rowan. Si Terence ay isang hindi kilalang karakter sa puntong ito, at nanlaki ang mga mata ni Banjo nang makilala niya si Jacob, ito ang lalaking nakausap niya kanina. Ang bata ay tagasunod ni Terence. Isang biglaang pag-iisip ang lumitaw habang naiintindihan ni Banjo ang gravity ng sitwasyon. Sinampal ni Terence si Rowan para kay Josephine noong una. Si Josephine ay walang iba kundi ang anak ni Mrs. Duran, at binubuli nila sila. Nandito si Terence para tumayo para sa kanila, at lalong pumuti ang mukha ni Banjo habang iniisip niya ang posibilidad. Paano niya na-miss ang ganoong detalye? Binubuli nila ang mga Duran sa akala na wala silang lalaking magbabantay sa kanila, ngunit narito siya, si Terence ang lalaki, isang halimaw. Gusto mo ang recipe, tama? Si Terence ay may habag sa mga nagtitinda sa kalye. Kung tutuusin, araw-araw nilang pinagtatrabahuhan ang kanilang mga asno sa halagang hindi gaanong, pero hindi nito nabigyang katwiran ang kanilang pambubuli. Ginawa rin ni Mrs. Duran ang kanyang puwet, at ang kanilang selos at pag-uugali ay nagpagalit kay Terence. Hindi na. Hindi na. Nagbibiro lang ako. Hindi man lang interesado si Banjo sa recipe sa puntong ito sa nakikita niya, kaya siyang bugbugin ng mga mayamang young master na tulad nito, at ito ay isang lalaking kayang talunin si Rowan sa lahat ng gusto niya. Paano ang isang taong tulad niya ay dapat na tumayo laban sa isang antas ng kapangyarihan tulad nito? Ako ang nagbigay sa kanila ng recipe, I can give you one if you want. Sabi ni Terence habang binitawan niya si Banjo, na nadulas at nahulog sa kanyang puwitan. Hindi. Ayoko talaga. Mabilis na sabi ni Banjo, sinisikap niyang mabuhay dito, sino na naman ang may pakialam sa isang recipe? Kaya para saan kayong lahat na nakatayo dito, kung ganoon nga? Malamig na ngumiti si Terence habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga mata sa mga nagtitinda na nanunood sa kanila. Si Terence ay hindi masyadong galit sa mga taong ito. Si Banjo ay isang veterano dito, kung tutuusin, isang uri ng boss, at medyo obligado silang suportahan siya. Nagpasya si Terence na palayain sila ng may kaunting takot, kung sakaling akala nila ay maaari nilang itulak ang mga Duran sa lahat ng gusto nila. Ang mga nagtitinda na nahulog sa ilalim ng mga tingin ni Terence ay nanginginig nang makabalik sila sa kanilang mga kinatatayuan. Hindi ito isang eksena na dapat nilang salihan. Kayong dalawa, huwag kayong umalis. Sabi ni Terence, sabay turo sa babaeng barbecue at sa lalaking payat na nagre-retreat kasama ng mga tao. It's not US. It was Banjo idea. Sabi ng babaeng barbecue, na apula ang apoy niya kanina. Ito ay isang mundo kung saan ang malalakas ay nambibiktima ng mahihina. Kung tutuusin, hindi na sila ang mga mandaragit dito. It was Banjo idea.
Hinayla lang kami. Sabi ng payat na lalaki. So you do whatever he wants you te. Will you do whatever I want you te, then? Tumugon si Terence ng isang tanong. Ang barbecue na babae ay hindi lubos na sigurado kung ano ang kinukuha ni Terence, ngunit sumunod na lamang. Bro, anong gusto mong gawin natin? Kayong dalawa huwag kayong magtitinda ng barbecue simula bukas lumipat sa iba. Maganda ba iyon? Sabi ni Terence habang nakatingin sa kanila. Nagkatinginan ang babae at lalaki, halatang hindi sapat ang lakas ng loob para tumanggi kay Terence. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng lalaki sa kanila kapag ginawa nila iyon? Jacob. Lumingon si Terence kay Jacob, hindi na pinansin ang dalawa. Nandito na ako boss, napatawag ka. Tuwang-tuwang sabi ni Jacob habang nasagasaan. Masyadong magaling ang lalaki, napakagaling. Isa lang siyang tagasunod, ngunit ang pagiging nasa tabi ni Terence habang inaasikaso niya ang lahat ay kumukulo ang kanyang dugo. Puntahan mo ang kanyang kinatatayuan. Sabi ni Terence, sabay turo sa kinatatayuan ni Banjo. Sige. Tumango si Jacob bago pumunta sa kinatatayuan ni Banjo, bumaba ang isang paa at binaligtad ang buong stand habang nakatingin ang lahat. Ang uling, tuhog, kahon ng barya, alak. Lahat ay bumagsak sa lupa. Hindi pa nakontento, natapakan pa ni Jacob ang kagamitan sa skewer, binaluktot ang hugis ng metal. Ang bagay ay hindi na magagamit ngayon. Sinigurado ni Banjo na nakatikom ang bibig habang tahimik na nanunood, dumudugo ang puso. Isang paninindigan lang, at the end of the day maswerte siya kung walang ginawa sa katawan niya. Nanginginig siya habang inaalala ang ginawa sa kanya ni Rowan kaya ang plano sa kanya nitong si Terence. Tama na. Sabi ni Terence sabay kaway kay Jacob, senyales na bumalik siya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Banjo. Sa susunod na pagkakataon mo na. Ang ganda ng pwesto mo dito, ibigay mo sa tanks bukas, okay ka lang. Why? Oo. Tumango si Banjo, wala na siyang masabi. Nilinaw na ng lalaki siya na ang susunod na pagkakataon imbes na ang kanyang paninindigan. Malamang na matatalo siya ng mga ito para sumang-ayon kung maglakas loob siyang magsabi ng hindi sa kanilang mga mukha. Maganda, medyo masunurin ka. Maaari kang magkaroon ng dating lugar ng Duran pagkatapos magbenta ng iba simula bukas. Sabi ni Terence. Maganda ang tunog. Why? Yeah. May ibebenta pa ako. I will. Tumango si Banjo na sira pa rin ang kanyang barbecue stand, at maganda na siya ay nagkaroon ng pangalawang pagkakataon. Hindi na siya muling mag-barbecue kahit pasabihin sa kanya ni Terence. Paano kung ninakaw niya ang mga customer ni Mrs. Duran, at ipinatawag si Terence pabalik para guluhin siya? Hindi niya akalain na kakayanin pa niya ang ganito. Jacob, magpatrol ka at tingnan bukas at tingnan kung tutuperin nila ang kanilang pangako. Ay thrash mo lang sila kung hindi. Utos ni Terence. Naiintindihan mo boss, ipaubaya mo na sa akin. Specialty ko yan. Nakangiting sabi ni Jacob habang nakatingin sa babaeng barbecue at lalaking payat. Hindi naman nila susuwa Josefine si Terence kahit kailan. It was either that, or Bebog up the toe could not help but regret listening to Banjo in the first place, who'd said they could split the profits three-way after get them. Ni hindi na sila nakapag-barbecue, anong magandang recipe. Naturally, hindi sinasadya ni Terence na magpatrolya si Jacob sa kalye. Ito ay isang banta lamang para mabantayan sila. Wala siyang gaanong oras sa kanyang mga kamay. Para kay Banjo. Karapat-dapat ang lalaki, at si Terence ay walang awa sa kanya. Inaasahan lang niya na maaalala niyang mabuti ang araling ito. 100 at 70. Nasayang ang mga kakayahan ni Terence sa pambubuli sa mga street vendor. Ang mga aksyon ni Banjo, gayunpaman, ay lumagpas sa kanyang hangganan. Hindi siya masyadong sigurado kung ano ang takbo ng mga Duran, ngunit ito ay malinaw na sila ay wala kahit saan malapit sa kayamanan. Ang kanilang absent na ama ay sapat na para hulaan ni Terence. Ang ginagawa ni Banjo, sa kabilang banda, ay tahasang pambubuli. Makatwiran lang noon na patikman siya ni Terence kung ano ang pakiramdam. Para saan ka pa nakaupo dito?
Gusto mo ibili kita ng hapunan? Tanong ni Terence kay Banjo na nakaupo pa rin sa sahig. Pilit na napangiti si Banjo saka mabilis na bumangon. No, no. I wouldn't dare. Aalis na ako ngayon din. Dahil doon, bumangon si Banjo at tumakbo ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya pagkatapos kunin ang kanyang kahon ng barya, hindi pinansin ang lahat. Ang babaeng barbecue at ang payat na lalaki ay nag-iimpake na rin ng kanilang mga gamit oras na para sa pagbabago ng negosyo. Okay ka lang, tita? Tanong ni Terence habang naglalakad patungo sa isang nalilitong Mrs. Duran. Hindi niya lang naabutan ang biglaang pagbabago sa pag-unlad. I'm fine. I'm fine. Ang sabi ni Mrs. Duran na bumalik sa realidad. Banjo was running his mouth right in front of her eyes moments ago. Pero wala na siya rito. At lahat ng iyon ay nangyari dahil sa binata dito. So what if Banjo was a tyrant? There are even bigger ones other than him around. Si Josephine, sa kabilang banda, ay nakayuko, at hindi siya sigurado kung ano ang iisipin o sasabihin mula sa pananaw ng isang modelong estudyante, hindi siya makasang-ayon sa paraan ni Terence sa paghawak ng mga bagay-bagay. Ngunit totoo nga, sa parehong oras, na ang pamamaraan ni Terence ang pinakaangkop para sa sitwasyon. Kung tutuusin, tiyak na hindi na sila guguluhin ni Banjo, ngunit isang tanong ang nananatili. Bakit ginawa ito ni Terence? Bakit gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya? Siya ay lubos na naunawaan sa kanyang puso, gusto niyang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya, gusto niyang magustuhan siya nito sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tulad nito. Kahit gaano pa ka-cliché, kahit si Josephine ay kailangang aminin ang pagiging epektibo ng isang diskarte na tulad nito. Sa pinakakaunti, si Terence ay hindi na masyadong asshole sa kanyang paningin. Isa lang siyang asshole sa mas malalaking jerks, pero yun na yun. Kaya lang, tuluyan nang pumasok si Terence sa kanyang buhay, at mukhang hindi na siya masyadong posible na mawala pa siya sa kanya. Paano niya ito haharapin mula ngayon? Dapat ba niyang ipagpatuloy ang pangungutya niya sa kanya? Dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng malamig na balikat? Hindi kayang gawin ni Josephine ang sarili, alam niya iyon sa sarili niya. Hindi siya isang walang pusong tao, at sa kabila ng mga intensyon ni Terence, totoo na tinulungan niya ito at ang kanyang pamilya, sa pagtatapos ng araw. Bilang resulta, ang tanging rutang natitira para kay Josephine ay ang pagtakbo dahil sa katayuan at posisyon ni Terence, siya ay nababantayan, at muli niyang ikinulong ang kanyang damdamin nang maalala niya ang mga pinagdaanan ni Jar Allen, muling isinara ang kanyang sarili. Tumingin si Terence sa nakababang ulo ni Josephine, hindi gaanong iniisip iyon. Tita, nandito lang ako para magtanong tungkol sa weekend. Kailan tayo pupunta? Hindi nagbigay ng anumang detalye si Josephine, kaya gusto kong makasigurado. Sabado ng umaga, kung gayon. Maaari kang pumunta sa tuwing malaya ka nakatira kami sa mga slum, ikatlong bahay sa Grass Alleys. Sinabi ni Mrs. Duran na nanumbalik ang kanyang katahimikan habang ang kanyang pasasalamat ay makikita sa kanyang mukha. Terence, kailangan talaga naming magpasalamat sa ginawa mo ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nating dalawa kung hindi ka nagpakita. Mabubuli na lang tayo ng hindi makalaban. Haha, hindi na mauulit yon. Natatawang sabi ni Terence. Well, aalis na kami ni Jacob. See you guys on Saturday, tita. No, pakiusap, maupo si Tia ay kukuha ka ng makakain. Si Mrs. Duran, natural, hindi papayagang umalis si Terence ng ganon lang kailangan niyang magpasalamat sa kanya kahit papaano. Talagang nagsisimula ng magustuhan ni Mrs. Duran si Terence ngayon, mayroon siyang malupit na panig na mayroon ang mga young masters, ngunit talagang makatwiran din. Kahit na nakakatakot ang kanyang mas madidilim na bahagi, nakita siya ni Mrs. Duran na napakadali sa pakikitungo sa mga taong lubos niyang kilala. Medyo gabi na, papasa tayo sa oras na ito, iwanan natin ito sa Sabado. Doon tayo sa oras. Ang telepono ni Terence ay nag-vibrate sa kanyang bulsa kanina, marahil ito ay isang text mula kay Cheryl o Yasi, at si Terence ay kailangang bumalik sa kanila sa lalong madaling panahon. Sige. Sabi ni Mrs. Duran pagkatapos ipilit ni Terence.
Josephine, tingnan mo ang iyong mga kaibigan sa labas. Okay. Tumango si Josephine nang hindi sinasadya, sinundan si Terence na nakayuko pa rin ang ulo. Isang malabong ngiti ang nabuo sa labi ni Terence nang tumalikod siya para umalis kasama si Jacob. Si Josephine, sa kabilang banda, ay tahimik na naglakad sa likuran nila. Nagtataka si Terence kung ano ang iniisip niya. Okay lang, pwede ka namang bumalik kung ayaw mo. Sabi ni Terence, medyo natuwa habang nakatingin kay Josephine. Hindi ko sinabi iyon. Dahan daw ang tumago si Josephine. Salamat sa kanina. Dumaan lang, malamang ay tumulong ako kung ibang tao rin ito. Sabi ni Terence, at nagdagdag ng marahil, sa pahayag. Marahil ay hindi siya makakatulong kung ito ay ibang tao, sa totoo lang. Kung tutuusin, hindi naman siya basta pwede na siyang pumunta at magsuot ng Ultraman o Spider-Man costume kung ganoon. Natural, hindi binibili ni Josephine ang sinasabi ni Terence. Bakit ang isang young master na tulad niya ay maaabala pa kung hindi siya ang nag-iipon? Ang kanyang mga utang kay Terence ay nakatambak, at si Josephine ay hindi naiwasang hindi komportable sa katotohanang iyon. Gusto mo talagang sumama sa akin? Tanong ni Josephine habang nakataas ang ulo kay Terence nang biglaan. Kumurap-kurap si Terence kay Josephine, maliwanag na hindi inaasahan ang mga salitang iyon na lalabas sa kanyang bibig. Kinailangan ni Josephine ng kaunting lakas ng loob para makasagot ng ganoong tanong. Si Terence ay nasangkot ang kanyang sarili sa kanyang pamilya sa puntong ito, at gusto ni Josephine na tiyakin kung ano talaga ang intensyon ni Terence. She put on a strong-willed front, but her heart was filling with guilt and shame. It wasn't a surprise na mag-iinit ang mukha ng isang babae pagkatapos maglabas ng ganyang tanong. Sa kabutihang palad para sa kanya, hindi makikita ni Terence ang pamumula ng kanyang mukha sa gabi. Sa simula pa lang ay sapat na ang panik ni Josephine, at itinuring niya ang ni Terence habang inaamin niya ito. Alam ba ng mga magulang mo? Papayag ba sila dito? Nagpatuloy si Josephine sa isa pang tanong bago pa man sinagot ni Terence ng maayos ang una niya. Nakita ni Josephine kung ano ang ginawa ni Terence para sa kanyang pamilya, pagkatapos ng lahat, at hindi niya lubos maisip kung ano ang nararamdaman niya kay Terence sa puntong ito. May ilang galit doon, ngunit isang espesyal na bagay. Ang aking mga magulang. Muling kumurap si Terence, huminto sa tanong sino ang kanyang mga magulang. Kahit na hindi niya alam iyon. Sinabi nga ni matandang Linford na siya ay isang ulila. Ang paghinto ni Terence ay parang pag-aalinlangan sa mga mata ni Josephine, at ang kanyang marupok na puso ng isang binibini ay naninigas habang pinapatay nito ang kislap na katatapos lang naganap. The guy was just La Josefine around after all. He'd never planned anything for the two of them, nor had he told his parents about this. He was never planning to spend his life with her, so what was she still struggling for? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.